Halina't maglakbay sa sinaunang panahon upang ating alamin ang mga antas panlipunan ng mga sinaunang Filipino. Handa na ba kayo? Kung gayon, atin nang sisimulan ang ating paglalakbay sa sinaunang panahon. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ng ating mga ninuno ay ang pagyabong din ng kanilang kaalaman sa iba't ibang bagay. Dahil dito ay nagkaroon na rin ng pagkakaiba sa kanilang antas ng pamumuhay. Ang ilan ay naging mas maunlad at marangya ang pamumuhay, samantalang ang iba ay nanatili o mas mahirap ang buhay. Nagsimulang magkaroon ng organisadong pamayanan sa sinaunang Pilipinas. Nabuo sa sinaunang lipunang Filipino ang iba't ibang antas at nahati ang mga mamamayan sa mga pangkat na may iba't ibang katangian, tungkuling ginagampanan, at mga pribilehiyong tinatamasa sa pamayanan. Bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, may sariling sistemang panlipunan, pampolitika, at pang-ekonomiya na ang mga sinaunang Filipino. Ito ay tinatawag na barangay. Ang lipunang Filipino ay nahati sa iba't ibang antas. Batay ang pagkakahating ito sa yaman, impluwensya sa lipunan, at mga pribilehiyong tinatamasa ng mga sinaunang Filipino. Sa sinaunang lipunang Filipino, may tatlong antas o pagpapangkat ng mga sinaunang tao sa lipunan. Una ay ang datu at maginoo. Pangalawa, maharlika at timawa. At ang pangatlo ay ang alipin o oripon. Ang antas panlipunan ng mga sinaunang Filipino ay maihahalin tulad natin sa isang tatsulok. Ang antas panlipunan na nasa itaas ng tatsulok na ito ay ang mga maginoo at datu. Sa panggitnang bahagi ay ang mga maharlika at timawa. At ang nasa ibabang bahagi ng tatsulok ay ang mga alipin o uripon. Sa kasalukuyang panahon, ang maginoo at ang datu ay maihahalin tulad natin sa mga mayayaman at mga namumuno sa pamahalaan. Ang maharlika at timawa ay maihahalin tulad natin sa mga nakaririwasa sa buhay. Ang alipin o oripon naman ay maihahalin tulad natin sa mga mahihirap o mga walang trabaho. Pag-aralang mabuti ang tatsulok. Sa iyong palagay, bakit ang mga maginoo at datu ay nasa itaas ng tatsulok? Ang mga maginoo at datu ay nasa itaas ng tatsulok sapagkat sila ang pinakamataas na antas sa lipunan at may pinakakaunting bilang sa lipunan. Sa iyong palagay, bakit ang mga alipin at uripon ay nasa ibaba ng tatsulok? Ang mga alipin at uripon ay nasa ibaba ng tatsulok sapagkat sila ang pinakamababang antas sa lipunan at sila rin ang pangkat na may pinakamaraming bilang sa lipunan. Isa-isahin nating alamin ang mga tungkuling ginagampanan ng bawat antas panlipunan ng mga sinuunang Filipino. Una ay ang datu o maginoo. Ang datu o maginoo ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya. Sila ay tinatawag na datu, gat, lakan o sultan bilang paggalang. Dayang o dayang-dayang na nangangahulugang prinsesa sa mga babae. Maaring maging isang datu ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng kanyang taglay na katapangan, katalinuhan, pagmamana o kayamanan.
Maaring manahin ng anak ng datu ang pagiging isang datu ng barangay. Nasusukat ang kayamanan ng isang datu sa dami ng kanyang alipin, dami ng ginto, at malawak na lupain kanyang nasasakupan. Ang ikalawang antas ay ang Maharlika at Timawa. Pagani ang tawag sa mahuhusay na mandirigma. Marami sa mga ito ay nagmula sa pangkat na mga Maharlika. Tungkulin ng mga Maharlika na tulungan ang datu sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Hindi sila nagbabayad ng buwis sa datu. Ang mga mandirigmang Bisaya ay nakikilala sa kanilang mga tattoo sa katawan na ipapakita sa dami ng tattoo sa kanilang katawan ang bilang ng mga napaslang nilang kaaway. Ang mga pinakamatapang na mandirigmang Tagalog ay nakikilala naman sa suot niyang pulang putong o maliit na piraso ng tela sa kanyang ulo. Sila ay mga malalayang tao at mga taong lumaya sa pagkaalipin. Kabilang din sila sa mga inanak o inapo ng mga datu mula sa kanilang ikalawang asawa. Ang mga Maharlika at Timawa ay may karapatan ding magmay-ari ng lupa. Tungkulin din nilang sundin ang anumang utos ng datu katulad ng pagtulong sa pagtatanim, pag-aani ng sakahan at pagsama sa paglalakbay ng datu. Sa lipunang Bisaya, ang mga Timawa ay nagbabayad ng buwis, ngunit may karapatan silang lumipat ng datong paglilingkuran. Ang mga Timawang hindi nagsasaka ay naglilingkod sa datu bilang mandirigma, tagasagwan, tagatikim ng alak ng datu, o sugo sa pakikipagkasundo sa kasal ng mga anak ng datu. Ang ikatlong antas panlipunan ay ang alipin at uripon. Ang alipin sa mga Tagalog at uripon sa mga Bisaya ang bumubuo sa pinakamababang antas panlipunan noong sinaunang panahon. Nagiging alipin ang isang tao bilang kaparusahan sa krimen at kawalan ng bayad sa nagawang krimen. Nagiging alipin din ang mga taong nahuling pumasok sa teritoryo ng datu. Sa mga Tagalog, ang taong tumubos sa pagkakautang o krimen ng isang alipin ay maaring maging Panginoon ng aliping ito. Maaari ring sila ang mga batang naulila at walang kumupkop na kamag-anak. Maaari ring manahin ng anak ang pagiging alipin ng kanyang mga magulang. Ang isang alipin ay maaaring manatiling alipin habang buhay kung ito ay ipinagbili ng kanyang mga magulang dahil sa kahirapan o matinding pangangailangan. Ang isang alipin ay isinasama sa libingan ng kanyang Panginoong yumao sapagkat sila ay naniniwala na mabubuhay sila sa kabilang buhay. Maaring umangat sa pagiging timawa ang isang alipin sa pamamagitan ng sumusunod na paraan. Una, nabayaran ang kanyang mga pagkakautang. Pangalawa, nakumpleto ang isang kautusan o kasunduan. At ang pangatlo, natubos ng ginto ang kanyang kalayaan. Sa iyong palagay, ang isang datu ba ay maaari ring maging isang alipin? Ang datu ay maaaring maging alipin kung siya ay nabihan sa isang digmaan o nasakop ang kanyang nasasakupan. May dalawang uri ng alipin sa sinaunang lipunang Tagalog. Ito ay ang aliping namamahay at ang aliping sa gigilid. Aalamin natin ang pagkakaiba ng dalawa. Ang aliping namamahay ay nakatira sa sariling bahay.
Samantalang ang aliping sa gigilid ay naninirahan sa tirahan ng datu. Maaaring bumukod kapag nakapag-asawa at nanilbihan ng parang aliping namamahay. Ang aliping namamahay ay nagbibigay ng taunang buwis na katumbas ng 2 salop ng palay, lahat ng buto ng kanyang tanim, at malaking tapayan ng alak mula sa tubo o tinatawag nilang kilan. Tumutulong din siya sa paghahanda ng mga kakailanganin sa paglalakbay ng datu. Katulong din siya sa pagdaraos ng mga pagtitipon. Samantalang ang aliping sa gigilid, nagsisilbi araw at gabi sa datu. Ang aliping namamahay ay maaaring magkaroon ng sariling pamilya. Samantalang ang aliping sa gigilid, hindi maaaring magkaroon ng sariling ari-arian. Kung may 2 uri ng alipin sa sinaunang lipunang Tagalog, ay meron din namang 3 uri ng uripon sa sinaunang lipunang Bisaya. Ito ay ang mga ayuway, tumarampok, at ang tumataban. Ang ayuway, ang pinakamababang pangkat ng uripon, naninilbihan kailanman na isin ng datu. Ang tumarampok naman ay naninilbihan ng 1 araw sa 1 linggo sa datu. Maaring magbayad ng palay kapalit ng kanyang paninilbihan. Ang tumataban naman ay naninilbihan sa datu tuwing may piging o pagtitipon. Sa sinaunang lipunang Filipino, nabibigyan ng pagkakataon ang bawat taong kabilang sa mas mababang antas na gumawa ng mahakbang upang mapabuti ang sariling kalagayan sa buhay. Ang mga napapabilang sa mababang antas ay nahihikayat na magsumikap upang umangat ng antas at matamasa ang mga pribilehiyong kaakibat nito. Gayon din ang mga nasa mataas na antas ay nagsumikap ding mapanatili sa antas ng kanilang kinabibilangan. Ang mga taong hindi nagbabayad ng utang o mga taong nagkakaroon ng pagkakasala ay maaaring malipat sa mababang antas kaya't magiging mas maingat ang mga taong hindi gumawa ng masama upang hindi mawala ng mga pribilehiyo. Upang masukat ang inyong natutunan sa araling ito, para sa inyong unang gawain na may pamagat "Kilala ko sila", kopyahin sa kwaderno ang sumusunod na talahanayan. Punan ang bawat hanay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang Filipino. Para sa ikalawang gawain na may pamagat "Noon at Ngayon", gamit ang Venn diagram, paghambingin ang antas panlipunan sa sinaunang lipunang Filipino at sa antas panlipunan sa lipunang kinabibilangan mo. Sa inyong ikatlong gawain na may pamagat "Totoo ba?", isulat ang opo kung ang pangungusap ay nagpapaliwanag ng umiiral na ugnayan ng tao sa iba't ibang antas ng sinaunang lipunang Filipino. Kung hindi, isulat ang hindi po at iwasto ang pangungusap. Para sa inyong ikaapat na gawain na pinamagatang "Sino sila?", tukuyin ang uring panlipunan sa sinaunang lipunang Filipino na tinutukoy sa bawat bilang. Isulat sa kwaderno ang inyong sagot.